Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines at una nating pag-usapan ay itong interview ni Attorney Sal Panelo na tinanong siya na posible ba na hindi kay Teves yung mga armas, pera at pangpasabog na natuklasan dyan sa sugar mill ng mga Teveses. Okay? Yan, magugulat kayo sa sagot ni Attorney Sal Panelo. Pakinggan natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si former President Duterte na kapag dinampot raw ito, no? Sabi ito ni Senator Bato de la Rosa, no? Nakakagulat yung sagot ni Senator Bato rito, no? Sabi niya, pag dinampot ito ng mga taga-ICC, giyera ang magiging resulta nito. Okay? Grabe yan. So, yan, pag-usapan natin yung mga detalye na yan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. So, unahin natin itong kay Attorney Sal Panelo, no? Na tinanong siya kung talaga bang posible bang hindi kay Teves yung mga armas, pera, pampasabog na nakita doon sa sugar mill ng mga Teveses. Okay? So, i-play natin itong video at magre-react tayo dito sa sagot ni Attorney Sal Panelo. Play. Alam po ninyo yan, lahat yan pwedeng posible. Dahil unang-una, gaya ng sinabi ko kahapon, questionable yung pagkuha nila nung kahadiyero na may perang 18 million. That's number one. Number two, yan ha, klaro yung sinabi ni Attorney Sal Panelo, questionably raw na yung nakuha nilang pera na worth 18 million, no, ng mga authorities. Alam mo yung search warrant, napakalinaw lang naman ang nakalagay doon. Yung mga armas na sinasabing kukunin nila na sang-ayon sa mga pulis, itinatago. At marami, ang di umanong na ako ang armas, hindi natin malaman kung ano ba talaga yan. Basta ako, parang nagiging OA yata tayo rito. Ang hindi sa atin itong opinion na ito ha, galing ito kay Attorney Sal Panelo. Nagiging OA raw ang mga authorities dito, no? Na sobrang dami yung mga baril na nakita, no? Kay Attorney Panelo yan ha, hindi yan sa atin. Tayo lamang na ay nagre-react dito. Pangatlo, yung lugar ay napakalaki. 53 hectares. Paano mo hakalugugin yung lugar na yon? At sinasabi pa nung... So, kine-question ngayon ni Attorney Sal Panelo ang mga authorities na sa sobrang laki ng sugar mill na 53 hectares yung land area, talaga bang matukoy ng mga authorities kung saan banda, kung saan talaga yung pinaka-accurate na land na doon nila hinukay? So, questionable rin yun. Pwede rin itanong. Again, hindi ito sa ating opinion ha, kay Attorney Sal Panelo ito. Nagmamayari. Sabi niya, hanggang 10 hektarya. 10 hektarya yung sinabi. Parang nalaki ng lupay na yan. Mahirapan sila dyan. Ako para sa science kasi, kung meron kang 53 hectares, sa sobrang laki na yun, so, in just, in a span of 1 day lang, nakita na nila kaagad kung saan sa certain area yung mga nahukay, no? Pero para sa akin naman, no, posible itong mga sinasabi ni Attorney Panelo na questionable. Pero hindi natin alam na meron ng mga taong tinanong dito ng mga authorities na binigyan na sila ng impormasyon kung saan banda yung hinukay na mga baril, di ba? Pwede rin yun, no? So ito sa opinion ni Attorney Sal Panelo, ito. Ang gawin niya na lang po, kayong mga nandyan sa otoridad, wag na kayong kung ano-anong mga pinapayag nyo. Basta
imbestigahan nyo, mangalap kayo ng ebidensya, and if you have the goods, then file it. Ganun lang kasimple yun. Magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya. Samantala, isang buwan na yan. Halos matagal, di ba? Paulit-ulit. Ang tagal na yan. Yes, Attorney Sal. Okay, so yan ang opinion ni Atty. Sal Panelo na itong mga impormasyon na ito ay paulit-ulit na lang, no? Alam naman natin itong si Remulla ay halos araw-araw nagpapamedya. Itong si Atty. Sal Panelo, attorney rin ito, no? Na marami rin itong nalalaman, which is para sa kanya, no? Pwedeng ma-question ang authorities dito, no? Dahil sa sobrang daming pusilyong nakuha, kaya nga tinanong siya kung posible bang hindi kay Teves yun lahat, no? At mayroon pang siyang question na sa laki ng lupain na yan na worth 53 hectares, nalaman na talaga nila kung saan na dyan sa loob, no? So, ang sa atin naman, ang ating reaction dito, baka naman na yung authorities ay meron na silang informasyon. Binigyan na sila ng, kasi nadakip na yung mga suspect Di ba? Hindi natin alam. So, ayan. So, ito ay still in investigation. Sabi ni Atty. Sal Panelo na kung meron na kayong sapat na ebidensya, ay kasuhan nyo na si Teves. Yan ang itama rin naman itong si Atty. Sal Panelo, no? Ano pa naman ang hinihintay dito kay Remulla? Sampahan niyo na ng kaso kung meron na kayong di ba? Wala tayong kinakampihan dito. Ang atin lang ay mabigyan na ng hustisya itong si Governor ng Negros na si Roel Digamo, no? Kung sino man ang mastermind dito, kasuhan nyo na kung meron na talaga kayong ebidensya, no? Lahat dito ay inosente hanggat ma-proven guilty. Okay? So, wala tayong kinakampihan dyan, okay? So, pangalawa nating pag-uusapan, by the way, mag-react, mag-comment, libre kayong mag-comment, mag-react dito, guys. Kung meron kayong opinion, meron kayong analysis dito, mag-comment lang kayo, babasahin natin yan. Okay? So, pangalawang topic natin ay itong nagsalita na si Senator Bato de la Rosa na magiging giyera raw, no? Pag dinampot itong si former President Duterte sa ICC. Okay, grabe yan. So, basahin natin itong balita ng wait muna ha. Ito. Yan ng balita ito ng Abante News, no? So, Bato binalaan ang ICC. Giyera kapag dinampot si Digong. Ayan, basahin natin ang balita na ito ha. Ayan, Bato at si former President Duterte. Nagbabala si Senator Ronald Bato de la Rosa na sisiklab ang giyera kapag inisyuhan silang dalawa ni dating Pangulong Duterte ng arrest warrant ng International Criminal Court or ICC at tangkaing arestuhin sa Pilipinas. Okay? So, one way of saying na ayaw ni Bato de la Rosa na magpadampot dito sa ICC. Sinabi pa ito ni de la Rosa dahil sa posibilidad na mag-issue ng arrest warrant ang ICC tulad ng ginawa nila kay Russian President Vladimir Putin dahil sa unlawful deportation ng mga batang Ukrainian. Wala akong problema dyan. As I have said, whatever they want to do, they can do it. Ang tanong nga lang, sino mag-i-implementa? O nga sino ang mag-implement sa kanilang yung rules nila na idadamputin itong si Duterte at si Bato, no? Tanong ng senador. So kung papasok sila dito para hulihin, sino ang manghuhuli? Ibang nasyonalidad, malaking giyera yan. At makipagyera ang security forces natin dito kung papasok sila. Hindi sila welcome by our government, babala pa niya sa interview ni Cele Bueno ng DWIZ nitong Sabado. Okay, so ito yan ang sabi ni Senator Bato de la Rosa. Sino ba ang mag-implement kapag sila ay dadamputin na? Sila dalawa ni former President Duterte.
syempre, manghingi sila ng tulong ng ibang countries dahil wala naman silang yung tig-implement, di ba? So, ang mangyari dito, no? Ang ating analysis lang natin dito, maaring ibang countries ang dadampot sa kanilang dalawa dito at papasok dito sa Pilipinas. Na alam naman natin na itong si President Bongbong Marcos ay iniiwasan na itong ICC. Ayaw na ni Presidente Bongbong Marcos itong ICC dahil matagal na tayong kumiwalas dito. 'Di ba? So, tamang rin naman itong si Bato de la Rosa. Kapag dadamputin nila itong si Duterte, magiging giyera ito. Dahil hindi na tayo mag-o-obey sa kanilang mga sinasabi dahil wala na, hindi na tayo member sa ICC. Tama rin si Bato dyan. Di ba? So straight to the point yung answer ni Senator Bato de la Rosa dito. Okay? So, ito pa ang isang malaking tanong dito. Papayag ba ang taong bayan, no, sa Pilipinas na dadamputin itong si former President Duterte? No? Na alam naman nila na malaki ang naitulong nito na presidente na ito. Yan ang tanong. Papayag ba ang taong bayan? The ICC versus the people of the Philippines ang mangyayari dyan. Okay, so libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito sa inyong analysis at babasahin natin yan. Papayag ba kayo na dadamputin itong si former President Duterte ng ICC? Leave your comments and your analysis para ating basahin. Okay? Guys, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. At subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, mabilis lang ito. Itong Caveman Coffee, available na ito sa Shopee. Bili na kayo, 22% off. This is recommended by me, Don Mar TV. At itong ating very colorful t-shirt also available sa Shopee. Bili na kayo bilang suporta nyo sa Don Mar TV. Okay, so guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Have a great day. See you in my next video. God bless sa inyo lahat.